Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Ana Rosberan, ang iyong guro para sa araw na ito. Ang paksang ating tatalakayin ay ang naipapahayag ang sariling ideya o damdamin o reaksyon sa napakinggang kwento batay sa tunay na pangyayari. Ang ating layunin ay makapag-uulat ng pasalita sa mga nasaksihang pangyayari sa paaralan, narinig sa radyo o napanood sa telebisyon. Ngunit bago ang lahat, simulan muna natin ang ating araw sa pamamagitan ng pagdarasal. Yumuko po tayong lahat at tayo ay manalangin. Sa ngalan ni Ama, Anak, Kristo. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa binigay mong panibagong araw upang kami matuto. Patawad, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Naway gabayan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na gawain. Amen. Umaga, class! Kamusta kayo? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, class, mayroon akong inihandang larawan at nais kong magbigay kayo ng isa o dalawang salita na naglalarawan sa larawang aking ipapakita. Maliwanag po ba? Okay, ngayon, narito ang isang larawan. Ito ang isang larawan. Sino sa inyo ang makapagbibigay kung anong larawan ito? Tama! Ito ay isang radyo. Ano kaya ang radyo? Ito ay isang radyo. Ginagamit natin ito sa pakikinig ng balita kung may paparating na bagyo o kung anong ganap ngayon sa ating bansa. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang larawan. Ngayon, sino sa inyo makapagbibigay ng salita kung anong larawan kaya ito? Ito ay isang telebisyon. Ginagamit natin ito sa panonood ng balita, nobela at iba pa. Katulad din ng radyo, ang telebisyon ay naghahatid din sa atin ng balita kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Ngayon, bigyan natin ang ating sarili ng isang masigamong palakpakan. Ngayon, class, naranasan nyo na bang gayahin ang pag-uulat na inyong nakita o narinig sa radyo o napanood sa telebisyon? Nakapagkwento na ba kayo sa inyong nasaksihang pangyayari at paano nyo ito ginawa? Tingnan mabuti ang larawang aking ipapakita at ating sasagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ang unang tanong, ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Tama, ang mga bata sa larawan ay naglilinis. Ngayon naman, tayo dumako sa ating ikalawang katanungan. Anong mabuting katangian ang ipinapakita ng mga bata sa larawan? Tama, class. Ang mga bata sa larawan ay nagtutulungan at sila din ay masipag sa gawaing bahay. Ngayon, tayo ay dumako sa ikatlong katanungan. Mahalaga ba na panatilihing malinis ang ating tahanan? At bakit? Mahusay! Ang ating tahanan ay mahalagang panatilihing malinis upang sakit ay maiwasan. At kung tayo ay mayroong bisita, ito ay kaaya-ayang tignan. Ngayon, kung tayo ay dumako sa ating ikaapat na katanungan, kung ikukwento mo ang pangyayari sa larawan, paano mo ito iuulat? Narito ang isang pag-uulat at aking babasahin para sa inyo. Makinig ng mabuti habang binabasa ko ang kasunod na balita. Maaaring maghanda ng papel at lapis at magtala ng mahalagang kaisipang narinig at ihanda ang sarili sa pag-uulat nito. Ano ang ating gagawin kapag si teacher o ang guro ay nag-uulat ng balita? Tayo ay makinig, kumuha ng papel at magulat ng mahalagang detalye. Inyong ipagpalagay na ako ay isang halimbawa o isang katulad ng isang manghayag sa telebisyon at radyo at aking babasahin ang munting balita na meron ako ngayon.
Magandang umaga bayan. Upang maiwasan ang anumang kapahamakan habang may bagyo, ang lahat po ay pinalalahanan na tiyaking may kahandaang gamit pang emergency na nasa lalagyan hindi papasukin ng tubig, makinig sa radyo, manood sa telebisyon o makibalita sa kapitbahay tungkol sa lagay ng panahon. Pangatlo, kung ang hanap buhay ay pangingisda, iwasan munang pumalaot. Pang-apat, mag-ingat sa paggamit ng kandila o kasera kung walang kuryente. Pang-lima, kung kinakailangang lumikas, siguraduhin nakapatay ang kuryente, nakasara ang tangke ng gas at nakasusi ang pinto ng bahay. Manatili po tayong ligtas, mga kabayan. Kung talaga kayo ay nakinig mula sa munting balita na aking ipinahayag, mayroon akong inihandang isang katanungan para sa ating lahat. Ano ang inyong natatandaan sa padala o sa balita? Tama! Mag-ingat sa paggamit ng kandila. Dapat may inihandang pang-emergency. Makinig sa radyo o telebisyon sa lagay ng panahon at lumikas kung kinakailangan. Ito lamang ang ilan sa nabanggit na dapat isa-isip natin kung tayo ay nasa gitna ng kalamidad o may paparating na bagyo upang tayo ay ligtas at panatilihing kalmado ang ating mga sarili. Tandaan natin, bata man o matanda, tayo ay maging responsable sa anumang impormasyon na ating iuulat o ibabalita. Laging isa-isip na tuwing tayo magbabalita, mahalagang matandaan natin ang mga detalye ng mga pangyayari. Sa pag-uulat, dapat ay kumpleto ang mga impormasyon, walang labis at walang kulang. Maaari rin tayong gumamit ng magaga na salita tulad ng po at opo sa pag-uulat. Ang tamang damdamin at ekspresyon ng mukha ay nakakatulong din upang maging makatotohanan ang pag-uulat. Susunod na video lesson. Maraming salamat po.